choir sa kanila pong handog na awit sa Panginoon above all. So, purihin po ang Diyos sapagkat siya po ay bumaba sa mundo. So, narinig po natin sa chorus ano po. So, crucified and He lived to die para po sa atin. So, para tayo po ay mabuhay mula po sa gapos ng kasalanan or mula sa kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon sa atin pong special number and now dako po tayo sa salita ng Panginoon, Word of God. At muli po nating balikan ang 1 Timothy chapter 1. Unang Timoteo, Kabanata 1. Bilang pagpapatuloy po natin sa series po about the goal of our teaching o ang tunay na mithiin po ng isang mangangaral o mangangaral ng Ebanghelyo sa kaniyang pagbabahagi ng mabuting balita. 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 11. Muli ko pong basahin at ito po ay sa Tagalog, mga kapatid. So tayo pong lahat ay sandaling tumayo muli para po sa pagbasa. 1 Timothy chapter 1 verses 3 to 11. Gaya ng ipinakiusap ko sa iyo, bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral at huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Yan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang talakayan. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Alam naman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. Alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan, para sa mga lapastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwa lalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling at sa mga bulaang saksi. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Ang aral na ito'y ayon sa magandang balita na ipinagkatiwala sa akin ng maluwalhati at mapagpalang Diyos. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita at tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito na kami po ay muling makakarinig ng inyo pong banal na salita, na sa bawat salita na lalabas, O Diyos, ay patuloy kaming maging attentive, Panginoon, at patuloy naming mailapat ito sa amin pong mga buhay. Sapagkat ang panawagan niyo po sa amin pong paglilingkod ay hindi upang maitaas ang aming sarili, kundi ikaw lamang bilang aming Panginoon. Kaya, O Diyos, pakabanalin po ninyo ang aming oras na ito sa amin pong pakikinig at ng amin pong paglalapat sa buhay. At ang inyo pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na tagapagsalita. Itago po ninyo sa likod ng iyong pong kabanayan. Ikaw po lamang ang maitaas namin sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y makakaupo ng lahat. So muli po, we're going back to our series about the goal of our teaching. And last time, ang natunghayan po natin is the goal or the goals of the false teachers. So yun pong maling motibo o goal o tumbukin, hangarin ng mga bulaang guro. So kasi dito po sa 1 Timothy, makikita po natin yung sitwasyon that ito po ay nangyayari po sa isang local church. So ito po ay realidad sa isang local church na may kasama pong dala-dala ho ang ibang katuruan o yung tinatawag nating other teaching, or false teaching
na sabi po dito is of a different kind. So, hindi talaga siya kauri ng salita ng Diyos. Hindi talaga siya mula sa Diyos. Kaya sabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, so sabi niya dito sa verse 3, utusan mo ang mga ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. So bilang siya po ang pastor ho ng iglesia ng Efeso, so nasa kanya po ang authority para sabihan po ang mga taong ito na huwag ituro kung ano ang hindi mula sa Biblia. Kung ano ang hindi mula sa Diyos. Okay? So ito po yung sabi niya. At huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at mahahabang talaan ng mga angkan. Kaya nga, makikita ho natin yung katangian nito pong mga bulaang guro. So we have number 1, love for destructive and divisive doctrines. So nandoon ang kanilang atensyon at ang kanilang pagmamahal sa mga aral na nagdudulot po ng pagkakahati-hati at nakapangwawasak po ng samahan o ng church. So yung tinatawag nating strange doctrines as compared po doon sa tinuturo po ng mga apostol na ito po ay mula sa Panginoon. And also, we have the myths and endless genealogies na ang ibang tawag po is the doctrines of demons. So ito po ay doktrina o aral po na hindi sa Panginoon kundi sa kaaway. And false asceticism or self-deprivation. So yung masyadong ibinababa ang kanyang sarili sa pag-aakalang sa pamamagitan nito, siya po ay makapapasok sa Panginoon o sa kaharian ng Panginoon. So hindi po ito ang panawagan sa atin. And these are characteristics of a different gospel. So ito po yung katangian po ng ibang mabuting balita. Kaya nga, ang sabi po ni Apostol Pablo, sino mang nagtuturo ng hindi kauri ng mabuting balita, siya'y pakasumpain. Kung ang kanilang tinataas ay gawa ng tao at hindi ang gawa ng Panginoong Hesus, o gawa ni Kristo na may kasama pa rin gawa ng tao, siya'y pakasumpain. So, kasi ang sinasabi po doong different gospel po is yung tinuturo po ng mga Judaizers. So, ano ba itong mga Judaizers na ito? Ang Judaizers po, nagtuturo sila na sila po ay maliligtas hindi lang doon sa pananampalataya, kundi kinakailangan din silang tulian. Kinakailangan din silang sumailalim sa seremonya ng pagtutuli upang certify na sila ho ay ligtas. So, may kasama pa rin tradisyon, hindi po purely pananampalataya sa Panginoon. So, yun po yung kanilang tinuturo. Sabi doon is a different gospel. Kaya, ano po sabi dito? Their love for destructive and divisive doctrines and they are not to be taken lightly. So, hindi dapat ito ibinagwawalang bahala ho ng sino mang tagapakinig sapagkat ang hatid nila ay banta ng walang hanggang pagkawasak. So, they threaten people with eternal ruin. Yan po ang banta na dulot po ng maling katuruan. And also, they have their love for vain discussions. So, sa mga talakayang walang kabuluhan. Bakit ito walang kabuluhan? Sapagkat ito ho ay pagtitipon na walang pagsusuri ng kanyang sarili. Ang lagi lamang nilang sinusuri yung ibang katuruan o yung ibang tao na walang personal na pagsusuri sa kanilang sarili. Kaya ito po yung tinatawag na vain discussions. And also, sermons without a call for repentance and holy living. O mensahe na walang panawagan ng pagtalikod sa kasalanan at pamumuhay ng may kabanalan. Kaya hindi po ito ang goal ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. Kung ano ang sinasaad ng banal na kasulatan, ito ang kanyang hinahatid sa tao. Kaya it was not to create an environment. Ano po? So ang kanilang mitiin ay hindi upang bumuo ng isang environment ng pag-ibig, kundi upang punuin lamang ang kanilang mga bulsa at tupdin ang kanilang mga egos o yung kanilang sarili. Ano po? Kumbaga, ang kanilang ginagawa ay para lamang sa sariling interes at hindi para paglingkuran ang Panginoon. So, hindi ho ito pagpapaalipin sa Panginoon.
Ano po? Kasi ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay pagpapaalipin sa Panginoon. Pero alipin din sila ng kanilang laman, ng kanilang sarili. Kaya yan po ang ikalawa. At pangatlo po natin is their love for undeserved prestige. So gusto nilang maging tagapagturo. Bagamat, sabi dito, wala silang, sabi dito sa ating binasa sa verse 7, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. So hindi sila confident sa kanilang sarili, sa kanilang sinasabi, sa kanilang tinuturo, kung ito ba talaga ang sinasabi ng kautusan. O kung ito din ba ang isinasaad ng Bible. Kaya napakadelikado po na tumayo sa unahan na hindi ho kumpiyansa kung ang kanyang binabahagi ay mula sa Diyos. So, kaya lagi nating itinataas po ang salita ng Panginoon. Ano ho? So, hindi po ito personal confidence sa kanyang sarili na siya may lakas ng loob na humarap sa tao at magsalita. Kundi, since dala niya ang katotohanan ng Biblia, kaya siya humaharap sa madla. Okay? Siya tumatayo lamang, umaasa sa kapangyarihan ng Panginoon. At nagpapailalim siya sa Panginoon. Kaya nakakatakot pong bahagi yan. Ano po, na tayo po ay maghangad na maging isang tagapagturo. Pero hindi naman natin alam kung tama pa rin ba ang ating sinasabi. O, dinadala na natin sa kapahamakan ang ating mga tagapakinig. Kaya this ministry or this calling po ay kailangan po nating tingnan po seriously. Ano ho? This should be taken seriously. Hindi po ito biro. Hindi po ito isa lamang form of kumbaga gathering na basta lamang natin pag-usapan kung ano ba ang Bible, kung ano ba ang Panginoon, kundi meron po itong dahilan. Ano ho? Meron pong goal. May intention po ang Panginoon sa atin. And again, para po sa ating objectives, makikita po natin to keep ourselves on track for the goal of our teaching, which is love. So, panatilihin natin ang ating mga paa na nandun tayo sa tamang daan para sa ating hinahangad sa ating pagtuturo. At ito ay ang pag-ibig. Hindi lang basta tayo salita ng walang pagmamahal. O sinasabi nating mahal natin ang ating mga tinuturuan, pero wala po tayong pruweba. Ano po? So wala po tayong acts of love. Kaya yan po yung objective natin. And also to stand for God with the right attitudes and behaviors. So tayo po ay tumindig para sa Panginoon ng may tamang disposisyon at ng may tamang pag-uugali. So yan po ang objective po natin. And as we continue, brothers and sisters, to our second point, sabi po dito sa verse 5, tingnan po natin. Ito po yung ating key text. Ano po sabi dito? But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So, kung titingnan po natin sa Tagalog, ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. So ito na yung ating tatlong punto, no po, or tatlong subpoint dun sa ating second point. So we have the true teacher's goal. Kung tayo po ay may pusong magbahagi ng salita ng Panginoon, kung tayo po ay may pusong ibahagi si Kristo sa sino man pong mga taong na kakasalamuha po natin, kamag-anak man natin o hindi, o mga estranghero, so ito po ang sinasabi, meron po tayong intensyon. At ang intensyon po ng tunay na lingkod ng Diyos is, sabi po dito, love. Pag-ibig. Hindi lang basta tayo na dito, presently, physically present. Pero inside of us, sa panloob naman natin, we are filled with hatred. Okay? Sa ating kapwa Kristiyano, punong-puno ng puot ang ating puso para sa mga tao na nasa ibang, let's say, ibang relihiyon. Okay? So, ganun ba dapat ang ating puso sa ating pagpasok sa banambahan? Ganun ba dapat ang ating puso pagpasok natin sa dakong banal ng Panginoon? So, of course, na ito po isang malaking kamalian sapagkat kinakailangan po na
ang hangarin po natin is kung paano tayo ho ay nakatanggap ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, gayon din ang ating hangarin para sa kanila. Sila din ay makaunawa patungkol sa pag-ibig na ito ng Panginoon. Kung ano ba ang tunay na pagmamahal na itinuturo ng banal na kasulatan? Ano ba ang ibig sabihin ng Juan Kabanata 3, talata 16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Kasi ang pagkakaintindi lang natin sa pag-ibig ay yung pag-ibig na pansarili. Na meron tayong makukuha. Meron tayong mapapakinabang kapag ipinakita natin yung pag-ibig na ito. Samantalang ang pag-ibig na sinasabing gayon na lamang ay pag-ibig na walang hinihingi. Di ba? Ito'y pag-ibig na walang pagtatangi. Kundi ito po ay ino-offer ng Diyos para sa lahat. Kaya kahit yung pinaka-kaaway mo sa iyong paningin, pagdating sa kaligtasan, hindi ho ito magsasabi para ikaw ay mapuno ng galit para sa Kanya. At hindi mo ituro ang katotohanan. O ipagkait mo ang katotohanan para sa Kanya. Okay? So from the erroneous motives of the false teachers, Apostle Paul directs us to the true goal of every Christian in our teaching. And what is that? Love. Pag-ibig. Kaya sabi niya dito is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So focus po tayo muna doon po sa pure heart o pusong dalisay. Hindi po ito apelyido. Ano po? Baka may magsabing, dalisay ang apelyido. Dalisay nga yan. Okay? Hindi po ito yung tinatawag nating dalisay na sa pamamagitan po ng anumang ceremonies o seremonya. Kagaya po ng ating kinamulatan na kailangan mong mag-ayuno. Yan, katulad ngayon. So, tayo po ay nasa panahon ng Kwaresma. Ano po? So, isa sa kanilang paniniwala para malinis ang kanilang mga kasalanan is yung kanilang diet, yung dieta. Kailangan, wala munang baboy. Hindi lang dahil mahal. Wala munang karne. Okay? Wala munang yung mga masasarap na pagkain. Kailangan munang mag-sacrifice in the meantime. Isda muna tayo, gulay muna. Hanggang sa muling pagkabuhay. Okay? Na sa paniniwala nila na kapag ginawa nila ito somehow, mapupurify o magiging dalisay ang kanilang puso sa harapan ng Panginoon. So, nakamulatan din po natin yung karaniwang tradisyon ho na ginagawa tuwing Biyernes Santo. So, yung pagpepenitensya. Di ba? Penance. So, talagang sinusugatan nila ang kanilang mga likod at nagpapabilad sila sa matinding sikat ng araw sa pag-aakala na sa pamamagitan nito ay magiging dalisay sila sa harapan ng Panginoon. Pero hindi po ito ang kaparaanan na makikita po natin sa salita ng Diyos. Kundi, ang nasabi po dito, a pure heart, which is, first, happy. So we have first, so 3 H po ito. Ano po? So love from a pure heart. So ibig sabihin, ang hangarin po ng isang tunay na lingkod ng Diyos ay pag-ibig mula sa pusong dalisay. But the question is, paano tayo magkakaroon ng pusong dalisay? O dalisay na puso? Paano tayo magkakaroon ng assurance na ang puso ko ay pinapaging dalisay na ng Panginoon? Hindi ito naging dalisay lamang dahil ako ay may ginawa at some point ng buhay ko and ginawa ko ito taon-taon o ginagawa ko ito araw-araw. But, kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa akin. Kaya, first, we have happy are the pure in heart. In other words, blessed, blessed are the pure in heart. Mapalad. So, ano ba ibig sabihin ng mapalad na yon? Ano po sabi sa Matthew chapter 5? So, isa po sa Beatitudes ng Panginoon, mapalad ang mga may pusong dalisay sapagkat makikita nila ang Diyos. So, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Okay? Again, speaking of love, that is the identification of every Christian.
Kung anong dapat na pagkakakilanlan ang makita sa atin bilang Kristiyano, ito ho ay ang pag-ibig. Dahil ang sabi po ng Panginoon in John chapter 13 verse 35, "By this all men will know that you are my disciples if you love one another." Kapag tayo nagmamahalan sa isa't isa, kayo'y makikilala bilang aking mga alagad. Ano po? So, hindi po tayo nagmamahalan in a way na dahil gusto lang natin ang isa't isa. Kundi sa kabila ng ating mga weaknesses, sa kabila ng mga hindi natin pagkakasunduan, hindi ho sa kaligtasan ha. So, when we say, for example, sa mga maliliit na bagay, so meron tayong mga differences. But, nandun pa rin yung ating pag-ibig. Ipinapadama pa rin natin yung pag-ibig na nagbibigay. Ano po, kahit wala tayong ine-expect na meron babalik sa atin. So ito yung identification ng isang Kristiyano. Okay? Hindi po yung dahil meron siyang mapapakinabang para dito, kundi dahil inibig siya ng Panginoon. Okay? And also in 1 John chapter 4, so by this we know God if we love one another. Sa pamamagitan ng ating pagmamahal, pinapatunayan natin kilala natin ang Diyos. And he who loves not, knows not God, for God is love. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ito yung identification ng isang Kristiyano. Ano po? At ang pag-ibig na ito stems from three sources. And ito yung ating first, a pure heart o pusong dalisay. And this pure heart is the foundational setting because we talk about heart. Okay? Pag sinabi po natin puso, that is the totality of our moral affections, our will, our thoughts, and emotions. So sinasaklaw ng salitang puso ang kabuuan ng ating pagkatao. Yun po ang explanation po ng Biblia. Hindi lang po ito tungkol sa puso na organ. Ano po? Na halimbawa ay, meron kang sa puso, irregular ang iyong heartbeat. O di kaya ay meron kang ano tawag doon? Pusong bato. Pusong bato. O tama din. Ano po? Kasi talagang matigas ang puso ng tao sa katotohanan. But here, sabi po dito, this is the foundational in a way. Ano po? Para maintindihan po natin yung pag-ibig na hindi lang ito pag-ibig na sensational o feeling. Kundi ito po is from the heart. Ito po ay mula sa puso. Okay? So, yun po yung sinasabi. The scripture focuses on the human heart, that is the totality of our affections, our will, our thoughts, and emotions. And the word pure literally describes that which is free of dirt and thus clean. So, yung salitang puro, o dalisay, ang ibig sabihin po ay walang karumihan. So, in what way para masabi nating walang karumihan ang ating puso? Okay? Mamaya, malalaman po natin. It also describes that which is free from admixture of adulteration. So, yun po yung sinasabing pure heart. Ano po? Sa puso natin, wala tayong pagkukunwari. Sa puso natin, wala tayong, kumbaga, hindi tayo double-minded. Hindi ho tayo double standard. Okay? Hindi tayo plastic sa ating pagharap doon sa ating kinakausap na okay pagharapan pero pagkatalikuran, hindi. Okay? So, hindi po ito yung pure na sinasabi, but ang sabi dito is free from any admixture of adulteration. First, again, we have the happy or the pure in heart in Matthew chapter 5 verse 8. And the word happy here, or the word blessed, it implies the condition of well-being that results from salvation. Therefore, ang tinutukoy lamang dito mga dalisay ang puso ay ang mga taong ligtas. Nauunawaan nila ang kaligtasan. Okay? So again, it results from salvation, the one having a right relationship to God.
Kaya kinakailangan una muna nating tingnan, tama ba ang kaugnayan ko ngayon sa Panginoon? O wala na tayong estrangement mula sa Panginoon. Mula sa pagiging estranghero or alienation, nandun na tayo sa pagiging pamilya ng Panginoon. We are being adopted sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Iyan ba ay sigurado na sa atin, mga kapatid? Kasi kung hindi pa tayo sigurado, then wala pa sa atin itong pure heart na ito. Kailangan muna nating kilalanin ang Panginoong Hesus. Kailangan muna nating sumampalataya sa Panginoon upang tayo magkaroon ng pusong malinis. Dahil ang kapangyarihan po ng Diyos ay, sabi nga, mangyayari po ito sa atin kung tayo po ay mananampalataya sa Kanya. So the pure in heart is thus cleansed. So ito ay nilinis, regenerated. So siya ay ipinanganak na muli. Okay? Yan po yung sa John chapter 3. Malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi siya makakarating o makapapasok sa kaharian ng Diyos. And repentant. So tatlo ho, meron ang pure heart. Sabi dito, siya ay nilinis, siya ay ipinanganak muli, at siya ay patuloy na tumatalikod sa kasalanan. Sabi po ng Psalm 51 verse 10, panalangin po ni Haring David, create in me a clean heart. Kaya ito ba ang ating panalangin sa bawat araw? Lagi tayong humihiling sa Diyos ng pusong malinis. Although sa katotohanan po, in reality ho, tayo po ay nilinis na ng Panginoon. But since nandito pa rin tayo sa lupa, ang katawan pa rin ito ay nagkakasala. So nakakagawa pa rin po tayo ng nagpaparumi. Sa atin. Kaya lagi tayong humihiling sa Diyos ng paglilinis, pusong malinis sa Panginoon. Kaya ito ang tunay na masaya. Ang tunay na masaya, ang tunay na mapalad ay ang mga pinapaging malinis ang kanyang puso sa pananampalataya. Amen? Kaya kung tayo nananampalataya sa Panginoon, nasa atin na ang pusong ito at nandoon ang kagalakan natin para ibahagi ang kanyang mensahe. That is the goal of our teaching, brothers and sisters. Okay? We also have the desire to share this happiness. Hindi lang tayo nagsasaya sa ating sarili, kundi ganun din yung ating kagalakan po na maiparating ito sa tao. Lalo kung nakikita nating malungkot ang kanilang buhay, sila ho ay talagang depressed sa mga nangyayari sa mundong ito. So, ito yung kagalakan natin. Yung kagalakan nating tinanggap mula kay Kristo, ibabahagi din natin sa kanila. Hindi natin ipagkakait ito sa kanila. Kaya, sana wag mapanis yung laway natin. Para hindi ibahagi ang salita ng Panginoon. O ituro ang katotohanan ng Panginoon. So that is number 1. Happy are the pure in heart. Next, honest are the pure in heart. So hindi lang mapalad o masaya ang may pusong dalisay, sila rin ay totoo o tapat. In what way? Para masabi nating honest are the pure in heart. Proverbs 27 verse 5, ano po sabi dito? Better is open rebuke than love that is concealed. Once you are called to speak the word of God or to teach the sound doctrine, you are not hesitant. Hindi tayo pigil para itama kung ano ang dapat itama. So, hindi po natin ang salita ng Diyos is parang inaano natin, parang sinusugarcoat or anything. Para lang maging pleasing sa pandinig ng tao, para hindi siya ma-offend. So, ito po yung sinasabing honest or the pure in heart. So, the one having it as the heart that is aligned with God's truth. So, naka-align po sa katotohanan ng Panginoon. And the truth of God does not tolerate sin, but confronts it, for we are called to holiness. Again, we are not, sabi nga, we do not tolerate sin. Instead, we confront it.
So, pero hindi naman yung publicly na sinasabi natin, o ito, si brother ganito, itong ganyang ginawa. Sasabihin sa harapan ng kongregasyon. Parang itinapahiya natin. But, meron tayong tinatawag na tamang pamamaraan kung paano po natin kukumprontahin yung tao sa kanyang kasalanan. Diba? So, hindi natin ipapahiya yung tao, ito, may ganitong ginagawa sa kanyang buhay. So, hindi po. Sabi dito, we are called to holiness. Ang layunin ng Diyos sa atin ay upang maging banal. Diba? In all our behavior, 1 Peter chapter 1:14, diba? Sabi doon, sa lahat ng ating pag-uugali, tayo po ay maging banal sapagkat ang ating Panginoon ay banal. So, honest are the pure in heart. So, aligned with the truth of God. Otherwise, kasi may mga ganun din pong tao na nagbabahagi ng salita ng Panginoon pero ayaw nilang masaktan ng tao. Kaya hindi nila ituturo. Hindi nila ituturo. Halimbawa, pagka hindi naka-attend yung kapatid na yon, so doon niya isa-share. Pero pag nandyan, hindi niya isa-share. Di ba? So hindi po ganun ang isang mangangaral. Siya may nariyat o hindi, dapat niya mapakinggan ang sinasabi ng Bible. Masakit man ito sa kanya. Kasi hindi po ito isinulat para maging positibo lang yung ating damdamin. Hindi po isinulat ang Biblia para lang ma-please yung ating emosyon, kundi para malaman natin ang katotohanan. Kung ano ba ang offensive sa Diyos na iyong ginagawa, kailangan mong malaman na yan ay opensa sa Panginoon. At hindi depensahan ang ating kasalanan. Okay? So, the one who has the right motive in teaching is unhesitant and immediate to speak the truth with the right attitude. So, ang isang lingkod ng Diyos na may tamang motibo sa pagtuturo ay walang pagpipigil or siya hindi hesitant. At immediate. Wala siyang alinlangan at hindi siya naghihintay pa ng kung kailan niya sasabihin. Kundi sa takdang panahon, agad niya itong sasabihin na may tamang ugali with the right attitude. So that's why Ephesians 4:15 says, speak the truth in love. Sabihin natin ang katotohanan ng may pag-ibig. Hindi lang basta sabihin lang natin ang katotohanan. Nang walang pag-ibig, dahil ito'y magiging opensa sa kanya, at sa halip na siya ay ma-edify o siya ay ma-restore, so mas magiging malala po ang sitwasyon. Kaya humingi din po tayo ng wisdom sa Panginoon kapag tayo po ay tinawag para i-address ang problema. Hindi lang para pag-usapan ang problema or let's say maging usapan lamang natin na walang bunga, kundi ang hangarin po natin ay siya'y manumbalik sa Panginoon, sa kanyang paglilingkod. Okay? And number 3. So we have number 1, happy. Tayo ba'y masaya? Amen. Yes, because we have the pure heart that comes from God. And also honest are the pure in heart. So meron siyang tapat ng hangarin sa kanyang pagtuturo. Ito man ay confrontational but alam niya na ito'y para sa kanyang ikabubuti. And number 3, humble are the pure in heart. So meron siyang kababaang loob. Kaya mahirap naman itanong sa atin, tayo ba'y mababaang loob? Pag sinabi nating ito yung tanong na mahirap sagutin eh. Mababa ba ang ating loob? Kasi pag sinabi mong oo, hindi na. Okay? But the Bible says, humble are the pure in heart. At least sinasabi ng Biblia kung ikaw ay mababa ang loob o hindi. Sinabi po ng Romans 6:17, but thanks be to God that though you were slaves of sin, you became obedient. You became obedient from the heart to that form of teaching to which you were committed. Not only that you are called to speak, to teach, but you were obedient. Sinusunod mo ang iyong itinuturo.
At ang salitang obedient, kung titinan po natin, mga kapatid, it includes our sense, of hearing. So, kasi ang ibig sabihin nito literally is attentive listening. Kaya doon sa Proverbs, ano pong madalas nating nababasa doon? Listen to my words. Ano pong ibig sabihin ng listen doon? Dahil meron ka lang sense of hearing, kaya mo pakikinggan dito? Of course, hindi po. It calls for you to practice. Di ba? Attentive. Hindi lang basta ikaw ay makinig attentively doon sa Proverbs na ito. Kundi, talagang susundin mo kung ano yung karunungan o wika ng karunungan ito. It calls for, sabi nga, action. Application. So ito po yung sinasabi dito. Ano po? So, you became obedient from the heart. So it has the idea of listening attentively, hupakuo in Greek, reflecting a heart attitude of submission and respect. So, kaya sinabi dito, humble and pure in heart because every word that you hear, lahat ng salita na yung napapakinggan mula sa salita ng Panginoon, you always have one, sabi nga, answer. You always have, meron ka lang isang sagot. Susunod ka. You're willing to submit sa lahat ng sinasabi ng Bible at igagalang mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya, if you have the pure heart, ito yung sinasabi, meron tayong mababang loob sa katotohanan. At hindi tayo nagmamatigas sa katotohanan. Hindi natin sinasabi yung mga hearsays before na, kasi mula pa no dati, ganito na ako na parang walang nangyari. Nasaan ang iyong pamantayan kung talagang ikaw ba ay nasa Panginoon at namumuhay ka sa salita ng Panginoon? Kung ang katwiran mo ay ang iyo pa rin sarili. Ang standard mo pa rin sa tama at mali ay ang iyong sarili, hindi ang salita ng Diyos. Kaya, the pure in heart is not only true to their teaching of God's truth, they are also true to their submissive response and respect to it. Hindi lang tayo totoo sa pagsasabi o pagtuturo. Totoo rin tayo kung paano natin tanggapin ito. Sa tuwing tayo ay makakarinig ng Biblia, Word of God, sermon, Bible study, ano ang ating response? Submissive ba tayo? Nire-respeto ba natin ang salita ng Panginoon? Baka, sana naman hindi ito nangyayari sa atin. Tinatanggap natin sa una, pero kalaunan wala na. We agree, sabi nga sa una, pero wala na pagkatapos ng ilang araw. Babalik na ulit tayo doon sa pamantayang gusto natin. Okay? So sana sa atin, kung nandun sa ating puso talaga yung pagbabahagi ng salita ng Diyos o ng katuruan patungkol po sa Panginoon. Kailangan muna nating masuri yung ating puso. Kung tama rin ba ang ating pagtingin at ang ating pananaw at ang ating tugon sa salita ng Panginoon. Okay? So again, we're not only true to the teaching of the Word of God, we are also true to our response. We should be true to our response. Maging tama din ang sagot natin, and that is submission and respect. Be humble to the Word of God. Amen? So ito yung goal ng ating pagtuturo. So kahit man wala tayong calling sa pagtuturo, hindi naman lang kasi lahat teachers dito. But as far as we are opportune to speak
for the Word of God or with the Word of God. Mabigat po ito. Ito po ay isang mabigat na ministry. Kasi ang nakasalalay ho dito, ang nakasaalang-alang ho dito ay kaluluwa. Kaluluwa ng ating sinisyakan. Kapag sasabihin natin dun sa tao na ganito, ganyan, ganyan, pero walang element of personal, kumbaga, wala siyang personal na pagtingin sa kanyang sarili kung siya ba ay karapat-dapat sa Panginoon o hindi. Mapanganib ang ganitong klaseng katuruan na walang panawagan para sa pagtalikod sa kasalanan, walang panawagan para sa pagkilala sa ginawa ni Kristo, di ba? Na merong halo dapat ang pagliligtas o ang kaligtasan, hindi lang si Kristo. So ito po ay isang mapanganib na aral na baka na po pwedeng may bahagi po natin sa iba. At sana hindi po ito mangyari sa atin. Maliwanag sa atin ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya, yun nga po yung reminder po dito sa verse 8. Ano po sabi dito? Verse 7. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan. Gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang mga itinuturo ng may buong tiwala sa sarili. Siguro, sa sarili nila may tiwala sila, pero doon sa kanilang ipinapangaral, hindi buo ang kanilang tiwala. Hindi sila kumpiyansa. Kaya mapanganib. Kaya sabi dito sa verse 8, alam naman natin ang kautusan ay mabuti kung ginagamit sa tamang paraan. At alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan. In general po, ito ay para sa lahat. Hindi ito para sa isang specific lang na grupo ng tao, kung sila ba ay karapat-dapat pumasok sa langit o hindi. Kundi ito'y para sa lahat, kahit man po sakal makasalanan, ito'y para sa kanila. Ipaunawa ang kautusan bilang pagpapahayag na ang Diyos ay katarungan at siya'y nasasaktan kapag siya'y nabubuhay o kapag ang tao'y nabubuhay sa kasalanan. May batas na nga, makasalanan pa rin. Di ba? Sa bansa natin, umiiral ang batas. Pero tingnan natin, talamak. Di ba? Talamak ang krimen. How much more kung walang batas? Kaya nandyan ang batas, ang kautusan, para ipaunawa sa atin kung gaano kalayo ang tao sa Diyos. Sabi nga, kung gaano kalayo, sinabi ng Ephesians, far off, alienated. Ganon siya kalayo sa Panginoon. May batas na, ito ang tama, ito ang mali. Pag ginawa mo, may multa. Pag ginawa mo, makukulong ka. Ay ginagawa pa rin. Ay lalo na kung wala. Di ba? Kaya mas kailangan ng tao ang Biblia. Mas kailangan ng taong ipahayag ang salita ng Panginoon. Dahil patuloy siyang mabubuhay sa pagkahiwalay na ito, patuloy siyang mapapalayo sa katotohanan kung hindi natin ihahatid sa Kanya ang mensahe. Kaya tayo lagi umaasa po sa Panginoon. Lord, sana itong mga taong ito hindi tuluyang mapalayo sa iyo. Diba? Kung nakikita natin kung gaano kalayo ang buhay nila sa Diyos, kung gaano kapusakal ang kanilang buhay sa Panginoon, pero ang ating prayer pa rin, Lord, sana itong mga taong ito makakilala sa iyo. Hindi yung bahala na. Para siyang walang habag. Baka ang kanyang statement is, pag sa impyerno, sa impyerno. O pag sa langit, sa langit. Sino ka para sabihin yan?
Dahil ang puso ng Panginoon, maligtas ang lahat. Ang puso ng Panginoon ay makakilala sa Kanya ang lahat. Mag-restore yung fellowship na nawala in the past. Pero dahil nga ang tao, mas pinili niya ang landas ng kapahamakan, kaya hindi lahat. Kaya mapalad po mga kapatid, ang bawat isa sa atin. Kung natitiyak natin na sa mga oras na ito, taglay natin ang pusong dalisay. Taglay ba natin ang pusong ito? Kaya kung taglay natin, again, ano po sabi ng ating mga punto? Mapalad, happy, tapat, honest, at mababa ang ating loob. Humble. Para sa katuruan ng ating Diyos. So that is number 1. Love from a pure heart. And next Sunday, biyaya po ng Panginoon, ang atin pong ay pagpapatuloy po, na pag-aralan po, is love from a clean conscience and love from a sincere faith. So mula sa malinis na budhi at tapat na pananampalataya, manggagaling ang puso na nagmamahal para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa iyo pong salita na muli ay pinapaalala niyo sa amin na ang kaligtasan po ang pangunahing dahilan upang ang pag-ibig na ito ay maging posible sa amin pong pagtuturo. At ang mensaheng mapapakinggan ng mga taong maaabot nito ay tunay na makakaunawa patungkol po sa iyong pag-ibig. Kaya purihin ka, Panginoon, sa inyong pong pag-ibig. Purihin ka sa inyong pong biyaya upang kami ay maging instrumento ninyo ng pagpapahayag ng inyong pong salita. At kami ay patuloy na sumunod at maging tapat sa amin pong paghahatid ng inyong pong salita. Hindi lamang kami tagapakinig lamang, kundi tinatawag nyo kami upang maging kinatawan para sa mundong ito, Panginoon, na maghatid ng salita ng katotohanan at tanging katotohanan lamang. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Salamat po at purihin po, Panginoon.